Kumusta mga ka-Orange? Ako po si Orange at welcome sa Orange Audio. May mga desisyon sa buhay na akala natin ay tama. Pero paano kung ang mismong pundasyon ng kaligayahan na ating itinatayo ay gawa pala sa kasinungalingan? Sabi nila, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang magtiwala sa maling tao. Pero mas masakit pala kapag ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso ay siya ring unti-unting sumisira sa pinakamahalaga sa'yo. Halina't pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang katotohanan, minsan, ay isinisigaw ng mga boses na pilit binabalewala ng mundo. Ang ganda-ganda talaga ng prinsesa ko, malambing na sabi ni Lorena, habang sinusuklay ang buhok ni Isabela na tahimik na nakaupo sa wheelchair nito. Bagay na bagay sa'yo ang ribbon na to, sweetheart. Ngumiti si Gabriel mula sa may pintuan, hawak ang kanyang briefcase. Ang makita ang dalawang pinakamamahal niyang babae na ganito kasaya ay sapat na para mabura ang anumang pagod mula sa trabaho. Alis na ako, my loves, sabi niya, sabay halik sa noo ni Lorena at pagkatapos ay sa pisngi ni Isabela. Be a good girl for Mommy Lorena, okay anak? Tumango lang si Isabela, hindi tumitingin sa kanya. Hinaplos ni Gabriel ang ulo ng anak bago tuluyang tumalikod. Sa sandaling sumarado ang pinto at umalingaw-ngaw ang tunog ng paalis na sasakyan, biglang tumigil ang pagsuklay ni Lorena. Ang init sa kanyang mga kamay ay napalitan ng yelo. Tumingin ka sa akin. Utos niya. Ang boses ay wala ng anumang lambing. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko. Bata ka. Sakto namang bumukas muli ang pinto. Naiwan ko ang phone ko. Natigilan si Gabriel sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Narinig niya ang huling mga salita ni Lorena. Narinig niya ang tono. Malamig. Matigas. Isang tono na hindi pa niya kailanman narinig mula dito. Lorena? Tanong niya. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtataka. Anong sinasabi mo? Isang saglit na gulat ang gumuhit sa mukha ni Lorena bago ito napalitan ng isang malawak, tila pilyang ngiti. Tumawa siya ng mahina. Oh darling, nahuli mo ako? Nahuli? Naglalaro lang kami ni Isabela. Sabi niya, sabay kindat sa bata na ngayon ay nakatungo na ulit. Ako ang wicked stepmother sa fairy tale at siya ang prinsesa. Di ba sweetheart? Sinasabi ko lang ang linya ko. You know, to make it more realistic. Sinubukan ni Gabriel na paniwalaan iyon. Sinubukan niyang ngumiti na isiping isa lang itong laro. Gaya ng sabi niya. Pero may maliit na tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ang lamig ng boses niya. Hindi iyon pang-arte lang. Tumingin siya kay Isabela, umaasang makikita ang tawa sa mga mata nito, ang kumpirmasyon na nagbibiruan lang sila. Pero hindi. Nakayuko pa rin ang kanyang anak. Ang mga maliliit nitong daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng bestida ng luma nitong manika. Ang manikang regalo pa ng yumaong ina. At sa halip na kislap ng kasiyahan, ang nakita ni Gabriel sa mga mata ni Isabela ay isang bagay na kinilabutan niya. Takot. Totoong takot. Isang takot na dalisay at hindi maitatago. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Pilit na ngumiti ulit kay Lorena. Sige, alis na talaga ako. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, pilit niyang binubura sa isip ang nangyari. Baka overacting lang ako. Baka pagod lang. Pero habang isinasara niya ang pinto ng kotse, hindi ang nangiti ni Lorena ang naiwan sa kanyang isipan, kundi ang mga mata ni Isabela. At isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa kanyang utak. Ano ba talaga ang nangyayari sa pamamahay na to? Ang amoy ng bawang na ginigisa at ang mahinang tunog ng sandok sa kaldero ang laging sumasalubong kay Nico tuwing dadaan siya sa maliit na karinderya ni Aling Clara. Isang babaeng nasa mga 40, si Clara ay may ngiti na kasing init ng sabaw na niluluto niya.
Tahimik na umupo si Nico sa isang bakanting bangkito sa labas. Hindi na siya nagsalita. Alam na ni Clara. Hindi na rin nagtanong ang babae. Kumuha lang siya ng mangkok, nilagyan ito ng mainit na sopas, at inilapag sa harap ng bata. Isang pandesal ang isinunod niya. Walang salita ang namagitan sa kanila. Pero sa kilos na yon, naramdaman ni Nico ang kalinga na matagal na niyang hindi nahanap. Habang kumakain siya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang alikabok sa kalsada ay agad na naging putik. Mabilis na iniligpit ni Clara ang mga bangkito sa labas, habang si Nico naman ay tumakbo para sumilong sa ilalim ng kulandong ng klinik sa tapat. Doon, habang pinapanood ang buhos ng ulan at dinadama ang init ng sopas sa kanyang mga kamay, isang lalaking nakaputing coat ang lumabas mula sa klinik. Mukha itong balisa habang may kausap sa telepono. Hindi pwede. Sinabi ko na sa'yo ang risk nito, sabi ng doktor sa kausap. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Oo, alam ko ang tungkol sa charity gala, pero huminto ang doktor at napasabunot sa sariling buhok sa frustrasyon. Hindi habang buhay nating pwedeng itago to. Lorena, masyado ng delikado. The child can walk. Nabitawan ni Nico ang kutsara. Bumagsak ito sa semento na may kasamang tunog, pero hindi ito narinig ng doktor na nagmamadaling pumasok muli sa loob. Si Nico ay nanatiling hindi gumagalaw. Naramdaman niya ang paglamig ng sopas sa kanyang kamay, pero hindi niya iyon ininda. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Lorena. Narinig niya ang pangalan. Lorena. Pamilyar ang pangalang iyon. Nang tumila ang ulan, isang sinag ng araw ang tumama sa isang bagay na nakasabit sa labas ng pader ng klinik. Isang malaking poster, isang magandang babae na nakangiti, katabi ang isang batang nasa wheelchair. Sa ilalim nito ay may nakasulat na malalaking letra. Tulong para kay Isabela, isang proyekto ni Miss Lorena Santos. Iyon si Lorena. At ang bata. Iyon ang batang sinasabi ng doktor. The child can walk. Tinitigan ni Nico ang poster, ang larawan ng nakangiting si Lorena, at ang malungkot na mga mata ni Isabela. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ano ang gagawin niya sa nalaman niya? Kinabukasan, sa sobrang abala sa isang malaking proyekto, hindi na nagawang umuwi ni Gabriel para mananghalian. Inutusan na lang niya ang kanyang driver na dumaan sa pinakamalapit na karinderya para bumili ng pagkain para sa kanyang mga staff. Nagkataong yun ang karinderya ni Aling Clara nang pumarada ang isang mamahaling itim na sasakyan sa tapat. Bahagyang napasilip si Clara. Laking gulat niya nang makita si Gabriel na bumaba mula rito. Si Nico, na nagpupunas ng mesa sa isang sulok, ay bahagyang nagtago sa likod ng paminggalan. Kinikilala ang lalaki mula sa poster. Magandang araw po, bati ni Gabriel. Ang mga mata ay abalang tinitingnan ng mga pagkaing nakahilera. Pabili po ng adobo at sinigang, pang 10 tao. Habang abala si Clara sa paghahanda ng order, hindi niya mapigilan ang sarili. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang subukan. Sir, panimula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Kayo po yung sa poster sa klinik sa tapat, di ba po? Tumingin sa kanya si Gabriel. Isang pilit na ngiti ang isinukli. Ako nga. Kamusta na po pala ang anak ninyo? Si Isabela po? She's fine, getting better every day. Mabilis na sagot ni Gabriel. Ang tono ay malinaw na nagsasabing ayaw niyang pag-usapan ng paksa. Pero hindi nagpatinag si Clara. Huminga siya ng malalim. Sir, pasensya na po sa panghihimasok, pero tiwala po ba kayo ng buo sa doktor niya? Biglang nag-iba ang timpla sa mukha ni Gabriel. Ang dating pagmamadali ay napalitan ng inis. Ang utang na loob niya kay Lorena, ang babaeng dumamay sa kanya noong mga panahong wasak na wasak siya, ay mas malakas kaysa sa bulong ng pagdududa. He's the best in his field, ma'am, sagot niya.
Ang boses ay formal at malamig. And Lorena, my fiancé, wouldn't choose anyone less for my daughter. Inabot niya ang bayad, 1,000,000 piso. Nang aabutin na ni Clara ang sukli, iwinagayway lang ni Gabriel ang kamay. Keep the change. Pagkasabi noon, kinuha niya ang mga supot ng pagkain at mabilis na tumalikod. Nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Tapos na ang usapan. Naiwang tulala si Clara. Hawak ang pera. Malungkot siyang napatingin kay Nico. Ang kanilang unang pagsubok na magbigay babala ay bigo. Tahimik na kinuha ni Clara ang sobrang pera at inihulog ito sa isang garapong may nakasulat, "Pangkain para kay Nico." Pagbalik ni Gabriel sa kanyang malamig at malawak na opisina, sinubukan niyang alisin sa isip ang pangahas na babae sa karinderya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Lorena. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. May iwinawagayway siyang mga dokumento. "Darling, I have great news." Di masayang sabi niya. "I just closed a major sponsorship deal with San Miguel for the gala. This is huge for Isabella's foundation." Lumapit siya kay Gabriel at niyakap ito ng mahigpit. "See, darling, everything I do for you and Isabella." Niyakap siya pabalik ni Gabriel, pero habang nakatingin sa ngiti ni Lorena, isang pakiramdam ng ginawang gumapang sa kanyang likuran. Ang nangiti nito, sa unang pagkakataon, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gabi na at tulog na ang lahat sa bahay, pero si Gabriel ay dilat na dilat pa rin. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala, iniisip ang mga nangyari sa maghapon, ang mga salita ng babae sa karinderya, ang matagumpay na ngiti ni Lorena, at higit sa lahat, ang takot sa mga mata ni Isabella. May kung anong hindi tama. Nararamdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang liwanag mula sa buwan ang tanging tumatanglaw sa mamahaling tablet ni Lorena na naiwan sa ibabaw ng coffee table. Kanina, bago matulog, abala ito sa pag-aasikaso ng mga detalye para sa gala. Sa pagmamadali, naiwan niya itong bukas. Nag-aalangan man, lumapit si Gabriel. Isang bahagi niya ang nagsasabing mali ang pakialaman ang gamit ng iba. Pero mas malakas ang sigaw ng kanyang pagiging ama. Kailangan niyang malaman. Kinuha niya ang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng email inbox ni Lorena. Hindi niya sinasadyang magbasa, pero isang subject line ang pumukaw sa kanyang pansin. Final quotation. Isabella's custom wheelchair. Binuksan niya ito. Nakita niya ang opisyal na invoice mula sa isang kilalang medical supplier sa Germany. Malinaw na nakasaad ang presyo, 5,000 euros. Humigit kumulang 300,000 piso. Naalala niya ang presyong ito. Ngunit habang nag-i-scroll siya sa thread ng email, may isa pang kalakip na dokumento. Isang hiwalay na file. Binuksan niya ito. Isa itong request for reimbursement na ipinadala ni Lorena sa accounting department ng foundation. Ang dokumento ay para sa parehong wheelchair, ngunit ang presyong nakalagay ay hindi 300,000. Ito ay 900,000 piso. Halos mabitawan ni Gabriel ang tablet. 3 beses. Pinalobo niya ang presyo ng 3 beses. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay pagnanakaw. Isang maliit na bagay kumpara sa milyon-milyong donasyon na pumapasok sa foundation. Pero kung kaya niyang gawin ito sa maliit na bagay, ano pa ang kaya niyang gawin sa malalaking bagay? Dala ang bigat sa kanyang dibdib, pumasok si Gabriel sa kanyang personal na study. Umupo siya sa kanyang silya at napatingin sa litrato ng kanyang yumaong asawa na si Nora na laging nakapatong sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang paalala ng katapatan at pag-ibig na minsan niyang naranasan. Nanginginig ang kamay ni Gabriel habang hawak ang tablet. "Nora," bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. "Tulungan mo ako." "Anong gagawin ko?" Kinabukasan,
Sinubukan ni Gabriel na maging normal. Pinagmasdan niya si Lorena habang masayang naghahanda ng almusal. Pinagmasdan niya kung paano nito hinalikan si Isabela sa noo. Pero ngayon, lahat ng kilos nito ay tila isang pag-arte sa kanyang paningin. Nakita niya si Isabela sa isang sulok, abala sa pagguhit. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Wow, ang ganda naman ng drawing mo, anak," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. "Sino-sino yan?" Tinuro ni Isabela ang mga figura. "That's you, Daddy. And this is me." Itinuro ni Gabriel ang pangatlong tao sa drawing, isang babaeng may mahabang buhok at nakapulang bestida. "And sino to?" Nag-atubili si Isabela bago sumagot. "Si Tita Lorena." Tumango si Gabriel, bumigat ang kanyang puso. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay sa tabi ng figura ni Lorena. Isang mahaba, kulay berdeng guhit na may maliit na dila sa dulo. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong, "At ano tong katabi niya?" "Sweetheart?" Tumingala si Isabela. Ang mga mata ay bilog at puno ng kahulugan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang siyang umiling at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang krayola na parang may sinasabi sa kanyang katahimikan na hindi kayang sabihin ng mga salita. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Gabriel. Ang email ang ebidensya para sa kanyang isip. Ang drawing, ang ahas na yon, ang ebidensya para sa kanyang puso. Kinahapunan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang muling pumarada sa tapat ng karinderya ni Clara. Pero sa pagkakataong ito, ang Gabriel na bumaba ay ibang-iba sa nagyayabang na customer kahapon. Magulo ang kanyang buhok, lukot ang kanyang mamahaling polo, at higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Nakita siya ni Clara at Nico na papalapit. Agad na tumayo si Nico, handang tumakbo kung kinakailangan. Hinawakan ni Clara ang balikat ng bata. Isang senyas na magkalma. Tumayo si Gabriel sa harap nilang dalawa. Hindi nagsasalita. Tila hinahanap niya ang mga tamang salita. "Gusto kong..." Panimula niya, ang boses ay mababa. "Gusto kong humingi ng tawad sa inasal ko kahapon." Nagkatinginan si Clara at Nico, parehong nagulat. "Hindi ko dapat kayo sinagot ng ganoon." Pagpapatuloy ni Gabriel. Dapat nakinig ako." Inilabas niya ang tablet mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. Binuksan niya ang email na nagpapakita ng dalawang magkaibang invoice. "Kagabi," sabi niya. "Nakita ko to." Sumilip si Clara sa screen. Kitang-kita niya ang pagkakaiba ng mga numero. 300,000 versus 900,000. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ito yung wheelchair ng anak ko," mahinang sabi ni Gabriel. Pero hindi lang to ang problema. Tumingin siya ng diretso kay Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Bata, yung narinig mo sa klinik. Yung sinabi ng doktor. Pakiusap, sabihin mo ulit sa akin." Nag-atubili si Nico, ngunit nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Tumingin siya kay Clara na marahang tumango. "Sabi po niya," panimula ni Nico. Ang boses ay maliit pero sigurado. Sabi niya, "Hindi habang buhay nating pwedeng itago to, Lorena. The child can walk." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Gabriel na parang suntok sa sikmura. Napaupo siya sa bangkito, ang mukha ay napasabunot sa kanyang mga kamay. Totoo nga. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay totoo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan. Napalitan ito ng determinasyon. "Kailangan ko ng tulong ninyo," sabi niya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang luma ngunit matibay na Nokia phone. Inabot niya ito kay Nico. "Para to sa'yo," sabi ni Gabriel. "May numero ko na dyan. Tawagan mo ako agad kung may makita o marinig kang kakaiba sa klinik."
Consider this your first mission, agent. Kinuha ni Nico ang telepono. Ang mga mata ay kumikinang sa unang pagkakataon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, mayroon na siyang misyon. Kinagabihan, si Nico ay nakapwesto na sa dati niyang taguan sa tapat ng klinik. Gabi na at sarado na ito, ngunit nanatili siya nagbabantay. Ilang saglit pa, isang ilaw ang bumukas sa loob. Nakita niya si Dr. Rivera na paikot-ikot, tila hindi mapakali. Maya-maya, lumabas ito ng klinik, palihim na tumitingin sa kaliwat kanan. Isang babae ang sumalubong sa kanya mula sa isang madilim na eskinita. Hindi makita ni Nico ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanya. Ngunit nakita niya ang kilos. Ang babae ay tila galit, nakapamewang habang nagsasalita. Nakita ni Nico na may inabot si Dr. Rivera sa babit. Isang makapal na brown envelope. Mabilis na kinuha ng babae ang sobre. May sinabi pang huli. At mabilis na naglakad palayo. Nawala sa dilim. Naiwang mag-isa si Dr. Rivera. Napasandal sa pader at napahilamos sa sariling mukha. Mabilis na kinuha ni Nico ang teleponong bigay ni Gabriel. Sino ang babaeng yon? At ano ang laman ng sobreng yon? Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Isabela sa eskwela, hindi sa opisina, dumiretso si Gabriel. Nagpunta siya sa isang maliit na coffee shop para makipagkita sa nag-iisa niyang pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado, si Marco. Marco, pre, panimula ni Gabriel, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. I need a favor. A big one. Mukha ka ngang may problema, sagot ni Marco. Seryosong pinagmamasdan ng kaibigan. Ano to? It's about Lorena. Ikinuwento ni Gabriel ang lahat. Ang narinig niyang pagbabanta, ang pekeng invoice, ang drawing ni Isabela, ang narinig ni Nico. Habang nagsasalita siya, lalong kumukunot ang noo ni Marco. I need you to run a background check on her, sabi ni Gabriel. A deep one. Discreetly, lahat-lahat, Marco. Past relationships, financial records, lahat. Something feels very, very wrong. I'll handle it, Gabe. Don't worry. Seryosong sagot ni Marco. Just be careful. Dala ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Nag-drive si Gabriel ng walang patutunguhan hanggang sa namalaya na lang niya na nasa tapat na siya ng karinderya ni Clara. Doon, umupo siya sa isang sulok, umorder ng kape, at tulala lang na nakatingin sa kawalan. Napansin ni Clara ang lalim ng iniisip ng lalaki. Nilapitan niya ito. Sir, okay lang po kayo? Napatingin si Gabriel kay Clara. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam mo, si Nora, my late wife, paborito niya ang sinigang. Lagi niyang sinasabi na yung luto mo, halos kapareho ng luto niya, sakto sa asim. Hindi na nagsalita pa si Clara. Hinayaan niya lang si Gabriel na manatili roon. Kinabukasan, bumalik si Gabriel sa karinderya para mananghalian. Pagkaupo niya, walang tanong-tanong na inilapag ni Clara ang isang mangkok sa kanyang harapan. Sinigang na hipon, mainit pa at umuusok. Napatingin si Gabriel sa pagkain, tapos kay Clara. Walang nagsalita. Pero sa isang sandaling iyon, naramdaman ni Gabriel ang isang kalinga na matagal na niyang hindi naramdaman mula noong nawala si Nora. Habang kumakain siya, hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Nagkunwari si Clara na abala sa pagpupunas ng ibang mesa. Binigyan niya si Gabriel ng espasyo. Nang gabi ring iyon, habang nasa study niya si Gabriel, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Gabe! Sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay seryoso at mababa. May nahanap ako. Ano yon? May dati siyang fiancé bago ka. Isang businessman din, si Ricardo Velasco. Anong nangyari sa kanya? Huminto si Marco saglit, tila nag-aalangang sabihin ang susunod. He died.
1 year ago, massive coronary daw. At pagkatapos niyang mamatay, may natanggap si Lorena na substantial amount mula sa kanyang life insurance policy. Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel. Hindi na lang ito simpleng pagnanakaw sa foundation. Ang usapan ay buhay at kamatayan na. Marco? Hirap na sabi ni Gabriel. Pero hindi pa yan ang lahat. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay mas bumaba pa. Habang hinahalungkat ko ang records ni Lorena, may lumabas na koneksyon. May nahanap ako, Gabe. Isang taong pwedeng magsalita laban sa kanila. Sino? Ang ex-asawa ni Dr. Rivera, si Dr. Marisa Rivera. Napahigpit ang hawak ni Gabriel sa telepono. At base sa maikli naming pag-uusap kanina, dagdag ni Marco, Gabe, galit na galit siya. Isang tahimik na cafe sa lobby ng isang hotel sa Quezon City ang napili nilang tagpuan. Ayon kay Marco, ito ang lugar kung saan magiging komportable si Dr. Marisa Rivera. Nag-aalangan si Gabriel na isama si Clara, ngunit kailangan niya ng suporta. Kailangan niya ng isang taong hindi kasing init ng ulo niya. Clara, alam kong malaking pakiusap to, pero pwede mo ba akong samahan? Tanong niya kanina, sa karinderya. Pakilala kita bilang kaibigan. Baka mas gumaan ang loob niyang magsalita kung may kasama akong babae. Walang alinlangan na pumayag si Clara. Alam niyang ito ay para sa kapakanan ni Isabela. Pagdating nila, isang eleganteng babae na nasa mga huling bahagi ng 40 ang naghihintay na sa kanila. Kahit bakas sa mga mata nito, ang pait ng nakaraan, nanatili ang kanyang tindig na puno ng dignidad. Siya, si Dr. Marisa Rivera. Mr. Sandoval, bati niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tinanguan niya si Clara. Pagkatapos ng ilang sandali ng alanganing katahimikan, si Marisa na ang nagsimula. Sinira niya ang pamilya ko. Diretsong sabi niya, nakatingin kay Gabriel. Sinira ni Lorena ang buhay namin ng asawa ko. Huminga siya ng malalim. Si David, si Dr. Rivera. Hindi siya masamang tao, pero mahina siya. At alam niyo ni Lorena, hindi pera ang ginamit niya para tuksuhin si David. Pangarap. Ipinangako niya ang lahat. Isang klinik na sikat, katanyagan, pera na hindi mauubos. Ang kailangan lang gawin ni David ay sumunod sa kanya. Bakit? Tanong ni Gabriel. Bakit niya ginagawa to? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marisa. Dahil yan ang ginagawa niya. Yan ang trabaho niya. Humanap ng mga lalaking mayaman at mas mabuti kung vulnerable. Mga biyudo, mga diborsyado, mga taong may pinagdadaanan. Papasok siya sa buhay nila na parang anghel. Aayusin ang lahat ng gulo hanggang sa hindi mo na namamalayan, hawak na niya ang buong pagkatao mo. Nanlamig si Gabriel. Tila eksaktong inilalarawan ni Marisa ang nangyari sa kanya. Hindi ka ang una, Mr. Sandoval, sabi ni Marisa. Ang mga mata ay puno ng awa. At sigurado akong hindi ka rin ang huli kung wala tayong gagawin. Si Ricardo Velasco, bulong ni Gabriel. Tumango si Marisa. Isa siya sa mga biktima. Marami pang iba. Mga benefactors na akala mo'y tumutulong sa charity. Pero ang totoo, personal na silang tinutulungan ni Lorena sa pag-ubos ng pera nila. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, habang paalis na sila, biglang hinawakan ni Marisa ang braso ni Clara. Tumingin siya kay Clara, tapos kay Gabriel. Ingatan mo siya, sabi ni Marisa kay Clara. Ang mga mata niya'y seryoso at puno ng babala. Ang mga babaeng tulad ni Lorena, hindi sila titigil hanggat walang natitira sa'yo. Sa parehong sandali, sa malawak na bahay sa Makati, nagre-relax si Lorena sa tabi ng pool. May hawak na isang baso ng mamahaling alak. Ngumiti siya habang iniisip ang nalalapit na tagumpay ng kanyang charity gala. Lahat ay naaayon sa plano. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero. Sinagot niya ito. Ang boses ay iritable. Yes?
Isang garalgal na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. May problema tayo. Ang target. Nagtatanong na. Nawala ang nangiti ni Lorena. What do you mean? May kinausap siya kaninang hapon. Isang babae. Ang pangalan. Marisa. Nabitawan ni Lorena ang kanyang baso. Nabagsak ito sa semento at nabasag. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. What? Bulong niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Nakausap niya si Marisa. Paano? Paano nalaman? Alam ni Lorena na nawala na ang element of surprise niya. Alam niyang may alam na si Gabriel. At dahil dito, kinabukasan, nag-iba ang lahat. Ang dating Lorena, na palaging abala sa kanyang charity work, ay biglang naging ang pinakamaalaga at pinakamatamis na fiancé sa buong mundo. Ipinagluto niya si Gabriel ng paborito nitong almusal. Inihanda niya ang damit nito. Hinalikan niya ito sa bawat pagkakataon. Para sa isang tagalabas, ito ay larawan ng perpektong pag-ibig. Ngunit para kay Gabriel, bawat kilos ni Lorena ay isang kalkuladong galaw sa isang laro ng chess. At nakakaramdam siya ng matinding kaba. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa opisina, pagod at gulong-gulo ang isip, laking gulat niya nang makita ang bahay na puno ng mga sasakyan at mga tao. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malakas na tawanan at tugtugin. Surprise! Sigaw ni Lorena. Lumapit sa kanya at niyakap siya. Nakatayo sa sala niya ang lahat ng kanyang pinakamahahalagang business partners, mga board members, at mga maimpluwensyang kaibigan. Napatulala si Gabriel, isang bitag. Darling, naisip ko lang na kailangan mo ng isang gabi para mag-relax. Bulong ni Lorena, sapat na para marinig niya. Isang paalala kung gaano kakamahal ng lahat. Sa buong gabi, naramdaman ni Gabriel na para siyang nasa entablado. Bawat ngiti niya ay pilit. Bawat pakikipag-usap niya ay may kasamang bigat sa dibdib. Si Lorena naman ay perpektong gumanap bilang hostess, kinukuha ang loob ng bawat bisita. Pagkatapos, sa gitna ng kasiyahan, kinuha ni Lorena ang isang baso ng champagne at kinalansing ito. Isang maikling anunsyo lang po. Masayang sabi niya, habang ang lahat ay tumahimik. Bilang pasasalamat sa inyong lahat at sa patuloy na suporta ninyo sa aming pamilya, ikinagagalak kong ibalita na magkakaroon tayo ng isang grand charity gala sa susunod na buwan para sa Isabella's Treatment Fund. Nagpalakpakan ang lahat sa tulong ng aking mapagmahal na si Gabriel. Pagpapatuloy niya, sabay tingin kay Gabriel ng may matamis na ngiti. Sisiguraduhin naming ito ang magiging pinakamatagumpay na event ng taon para sa mga batang tulad ng aming anak. Napatingin ang lahat kay Gabriel, nakangiti, naghihintay sa kanyang reaksyon. Naramdaman niya ang paghigpit ng bitag. Anong sasabihin niya? Nakasinungalingan ang lahat? Sa harap ng mga taong ito na nagpapatakbo ng kanyang negosyo? Checkmate! Ngumiti siya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, sabi niya. For Isabella. Nagpatuloy ang palakpakan. Mamaya-maya, lumapit si Lorena kay Isabella na tahimik sa isang sulok. May dalang isang maliit na slice ng cake. Sweetheart, I had the chef make your favorite chocolate cake. Tiningnan ni Isabella ang cake. Tapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Lorena. Dahan-dahan, gamit ang maliit niyang kamay, itinulak niya palayo ang platito. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtantrums. Tumingin lang siya. At sa mga mata niyang yon, nakita ni Lorena ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Paglaban! Nawala ang nangiti ni Lorena sa isang iglap bago niya ito mabilis na ibinalik. Nang paalis na ang mga huling bisita, lumapit si Lorena kay Gabriel na nakatayo sa may bintana. Ang matamis niyang ngiti ay napalitan na ng isang mapanganib na ngisi. Hinawakan niya ang braso ni Gabriel
At sa boses na halos pabulong, sinabi niya ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Gabriel. Kahit anong malaman mo, Gabriel. Sabi niya, ang hininga ay malapit sa kanyang tenga. Tandaan mo, hawak ko ang reputasyon mo. Huminto siya saglit at lalong humigpit ang hawak sa braso niya. At ang puso ng anak mo, ang banta ni Lorena, ay tumatak sa isip ni Gabriel na parang bakal na ipinantatak sa balat. Hindi na siya makatulog ng maayos. Alam niyang tama si Lorena. Hawak nito ang kanyang reputasyon. Isang maling galaw lang at siya ang lalabas na masama sa harap ng lahat. Isa lang ang naiisip niyang paraan. Kailangan niyang ilantad ang lahat sa lugar kung saan pinakamalakas si Lorena. Sa mismong entablado na inihanda nito para sa sarili. Ang charity gala. Marco, kailangan natin ng bala. Isang bala na hindi niya kayang salagin, sabi ni Gabriel sa kanyang abogado sa isang apurahang pag-uusap sa telepono. Kinabukasan, muli nilang pinuntahan si Dr. Marisa Rivera. Sa pagkakataong ito, takot na ang mababakas sa mukha ng doktora. Hindi ko kaya, sabi niya umiiling. Masyado siyang mapanganib. Baka balikan niya ako. Dr. Rivera, pakiusap ni Gabriel. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi lang ito para sa akin. Para ito sa anak ko. At para sa lahat ng susunod pa niyang bibiktimahin kung hindi natin siya pipigilan ngayon. Ipinakita ni Marco ang mga legal na dokumento, mga assurance na poprotektahan siya ng batas. Ngunit ang huling nakakumbinsi kay Marisa ay ang litrato ni Isabela sa wallet ni Gabriel, isang batang may malungkot na mga mata. Tumango si Marisa. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Kinabukasan, iniabot niya sa kanila ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng bank statement ni David Rivera. Kitang-kita roon ang mga malalaking cash transfer na ginawa nito sa isang offshore account, isang account na konektado kay Lorena. Ang mga petsa ng transfer ay perpektong tumutugma sa mga araw pagkatapos makatanggap ang foundation ng malalaking donasyon. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, si Nico ay may sariling misyon. Araw-araw, binibigyan siya ni Clara ng sobrang baon na pagkain. At araw-araw, ang kalahati ng baon na yon ay ibinibigay ni Nico kay Mang Tony, ang matandang janitor sa klinik ni Dr. Rivera. Sa una nagtataka si Mang Tony, pero sa kalaunan, nasanay na siya sa batang palaging nag-aabot sa kanya ng isang supot ng kanin at ulam. Isang araw, habang sabay silang kumakain sa isang sulok, naglakas loob si Nico. Manong, sabi niya, yung batang naka-wheelchair po na lagi dito. Si Isabela. Nakakaawa po siya, no? Bumuntong hininga si Mang Tony. Oo, bata. Ang sabi nga, hindi na raw talaga makakalakad yan. Pero, paano po kung hindi totoo yon? Natigilan si Mang Tony, napatingin kay Nico. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng bata. May mga bagay akong naririnig dito, bata. Mahinang amin ng matanda. Mga bagay na hindi ko dapat naririnig. Tulungan niyo po ako, Manong, pakiusap ni Nico. Para po sa kanya. Kinabukasan, bago magbukas ang klinik, may iniabot si Mang Tony kay Nico. Isang maliit na itim na logbook. Iyan ang totoong record book ng mga pasyente. Bulong ni Mang Tony. Hindi yung opisyal na pinapakita nila. Tignan mo ang pangalan ni Isabela. Maraming araw na dapat may therapy siya. Pero kinakansela sa huling minuto. Walang dahilan. Ito na ang pangalawang bala. Ang patunay na sinasadya ang pagpapabaya sa kalusugan ni Isabela. Ang mga araw bago ang gala ay lumipas na parang isang kisap mata. Puno ng tensyon at lihim na paghahanda. Nasa kamay na ni Gabriel ang lahat ng kailangan niya. Isang gabi, isang araw bago ang gala. Habang tinitignan niya ang mga ebidensyang nakalatag sa kanyang mesa, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message.
mula sa isang numerong hindi niya kilala. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Mag-ingat ka, mas delikado siya kaysa sa inaakala mo. Ang huling gabi bago ang charity gala ay nababalot ng kakaibang katahimikan, isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sa malawak na mansyon, maingat na inayos ni Gabriel ang kumot ni Isabela. Natutulog na ang kanyang anak, mahimbing ang paghinga. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong, "Bukas anak, matatapos na to. Pangako." Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Lorena sa pasilyo, nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang isang napakagandang midnight blue na gown na isusuot niya para bukas. Kumikinang ito sa bawat paggalaw niya. Ngumiti siya sa sariling refleksyon, isang ngiti ng isang reyna na handa ng koronahan. Tumingin siya kay Gabriel sa pamamagitan ng salamin at ang nangiti niya ay lalong lumawak. Hindi niya alam na ang tinitignan ni Gabriel ay hindi isang reyna, kundi isang ahas na nag-aantay ng tamang oras para manuklaw. Sa maliit na karinderya sa kabilang bahagi ng syudad, si Clara ay hindi mapakali. Tapos na siyang magligpit, ngunit sa halip na umuwi, umupo siya sa isang upuan sa dilim. Kinuha niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang magdasal. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang ama na handang isugal ang lahat para sa kanyang anak at para sa isang batang karapat-dapat maranasan ang kaligayahan. Sa itaas ng isang bubong ng kalapit na gusali, nakaupo si Nico. Mula roon, tanaw niya ang maningning na mga ilaw mula sa mansyon ni Gabriel. Mahigpit niyang hawak ang lumang Nokia phone. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bahay. Pakiramdam niya ay isa siyang sundalo, isang bantay sa gabi, bago ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang lamig ng hangin ay hindi niya alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga mata ni Isabela sa poster. Bumalik si Gabriel sa kanyang study. Muli niyang tiningnan ang text message mula sa hindi kilalang numero. Mas delikado siya kaysa sa inaakala mo. Sino kaya ang nagpadala nito? Isang dating biktima? O baka isang kasabwat na kinokonsensya na? Hindi na mahalaga. Nagbigay lang ito ng dagdag na patunay na nasa tama siyang landas. Kinuha niya mula sa isang baul ang isang maliit na bagay na matagal na niyang itinago. Isang pares ng maliit na pink na ballet shoes. Ito ang unang sapatos na pansayaw ni Isabela. Noong mga panahong tumatakbo pa ito at nangangarap maging isang balerina. Bago ang pagkamatay ni Nora, bago ang trauma, bago si Lorena. Mahigpit niyang hinawakan ang sapatos. Ang malambot nitong tela ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito ang kanyang pangako. Ibabalik niya kay Isabela ang hindi lang kakayahang lumakad, kundi ang kakayahang muling sumayaw at mangarap. Kinabukasan, ang araw ng gala. Habang naghahanda si Gabriel, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ito na. Mula sa bintana, nakita niya ang isang mamahaling itim na kotse na huminto sa tapat. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang kumikinang na sapatos na may takong. Sumunod ang laylayan ng isang midnight blue na gown. At pagkatapos, si Lorena. Sa pagbaba niya ng sasakyan, sunod-sunod na kumislap ang mga flash ng kamera mula sa mga photographer na nag-aabang. Ngumiti si Lorena, kumakaway, na parang isang movie star sa red carpet. Isa siyang ang bituin sa sarili niyang palabas. Hindi niya alam na ngayong gabi, babagsak na ang telon. Ang buong ballroom ng hotel ay nababalot ng mahika. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang sa itaas. Ang mahihinang tugtog ng violin ay nagpapalutang-lutang sa hangin. At ang amoy ng mamahaling pabango ay naghahalo-halo. Sa gitna ng lahat, sa entablado, nakatayo si Lorena, isang diyosa sa kanyang midnight blue na gown. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses, na puno ng sinseridad na pinraktis ng paulit-ulit, ay nangakit sa bawat nakikinig. At bawat pisong ibibigay ninyo ngayong gabi, sabi niya,
Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ay hindi lang tulong pinansyal, ito ay isang pangako. Isang pangako sa aking anak, si Isabela, at sa lahat ng batang katulad niya, na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Nagpalakpakan ng mga tao, marami ang naantig, ang iba'y abala sa pagpirma ng kanilang mga tseke. Ngumiti si Lorena, isang ngiti ng tagumpay. Ngunit habang dahan-dahang humihina ang palakpakan, isang figura ang dahan-dahang umakyat sa entablado mula sa gilid. Si Gabriel, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tumahimik ang buong bulwagan, maging si Lorena ay natigilan. Lorena, sandali lang, patawarin mo ako, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malinaw at matatag, pinalakas ng mikropono. Tumingin siya sa mga manonood. Bago po matapos ang gabi, mayroon din akong sariling kontribusyon. Isang senyas mula kay Marco na nasa technical booth at ang malaking puting screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga ngiti ni Isabela ay biglang umitim. Pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw. Ito po, sabi ni Gabriel, ang invoice ng wheelchair ni Isabela mula sa Germany. Ang presyo, 300,000 piso. Isang click at isa pang dokumento ang lumitaw sa tabi nito. At ito naman po ang reimbursement request na isinabmit ni Lorena sa foundation. Ang presyo, 900,000 piso. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Sunod na lumitaw sa screen ang mga bank statement ni Dr. Rivera. Ang mga pulang araw ay malinaw na nagdudugtong sa mga petsa ng malalaking donasyon sa foundation, sa mga petsa ng malalaking cash transfer sa isang offshore account na nakapangalan kay Lorena Santos. Ang katahimikan ay sinira ng mga bulungan at para sa huling pasabog, isang video ang nagplay. Si Dr. Marisa Rivera, ang mukha ay hindi galit, kundi pagod at puno ng pait. Hindi si Gabriel Sandoval ang una. Sabi ni Marisa sa video, ang boses ay nanginginig. May mga nauna pa sa kanya, mga lalaking tulad niya, mga pusong sinamantala niya. Ang pangalan niya ay Lorena at ito ang paraan niya ng pagnanakaw. Nanigas si Lorena sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay namutla. Ang palakpakan kanina ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng isang saglit na tila tumigil ang mundo, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang tawa. Malamig at walang kagalakan. Tumawa si Lorena, nakatingin kay Gabriel. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng pang-aalipusta. My poor, grieving fiancé, sabi niya sa mikropono. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Halatang hindi pa siya nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang asawa. Tumingin siya sa mga manonood na ngayon ay litong-lito. He's confused. Sa sandaling sinabi ni Lorena na he's confused, isang boses ang pumailan lang mula sa gilid ng entablado. Hindi siya nalilito. Lahat ng mata ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, nakatayo si Dr. David Rivera. Ang mukha ay kasing puti ng kanyang coat. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ako, sabi niya. Lumalakad papalapit sa gitna. Ako ang nagkamali. Ako ang naging duwag. Lahat ng ipinakita ni Mr. Sandoval, lahat ng iyon ay totoo. Napasinghap si Lorena na paatras na parang sinampal. David, what are you doing? Pero hindi na nakinig ang doktor. Tumingin siya sa mga manonood, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pinilit niya ako. Ginamit niya ang kahinaan ko. At sa takot ko, ipinagkait ko sa isang bata ang karapatan niyang gumaling. Patawarin niyo ako. Ang pag-amin na yon ay parang isang malakas na kulog sa loob ng bulwagan, ngunit hindi pa yon ang huling kidlat. Sa parehong sandali, bumukas ng sabay ang dalawang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok si Clara, kasama niya si Nico, at sa pagitan nilang dalawa, itinutulak ni Nico ang isang wheelchair. Nakaupo roon si Isabela. Suot ang isang simpleng puting bestida,
Yakap-yakap ang luma niyang manika. Ang lahat ng bulungan ay namatay. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa bata. Nakatayo si Gabriel sa entablado. Tila nakalimutan ang lahat ng tao sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Bumaba siya ng entablado. Dahan-dahang naglakad palapit. "Anak," sabi ni Gabriel. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Isabela, come to daddy." Itinuro niya ang kanyang mga kamay. Huminto sila sa gitna ng bulwagan. Nagkatinginan ng ama at anak. Tumingin si Isabela kay Clara na marahang tumango sa kanya. Tumingin siya kay Nico na ngumiti at itinaas ang kanyang hinlalaki. Huminga ng malalim si Isabela. Mahigpit siyang kumapit sa braso ng wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay dahan-dahan, buong lakas niyang itinulak ang sarili patayo. Napatayo siya. Nanginginig, pero nakatayo. Isang kolektibong pagpipigil hininga ang maririnig sa buong kwarto. At pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang isang paa. Isang hakbang, sinundan ng isa pa at isa pa. Bawat hakbang ay mabagal, bawat isa ay isang himala. Naglalakad siya palapit sa kanyang ama. Pagdating niya sa harap ni Gabriel, hindi na kinaya ng lalaki. Napaluhod siya at napahagulgol habang niyayakap ang kanyang anak na babae. "You can walk, anak." Iyak niya, paulit-ulit. "You can walk." Ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan at mga hikbi ng tuwa. Ito na ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng kahit sino. Sa entablado, mag-isang naiwan si Lorena. Pinanood niya ang lahat ng ito. Ang pagtataksil ni David, ang paglakad ni Isabela, ang pagbubunyi ng mga tao. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap niya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pagkaelegante sa kanyang mukha ay nawala. Ang pagkukunwari ay natunaw. Ang natira na lang ay purong, walang halong galit. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkamuhi, ay hindi nakatingin kay Gabriel. Nakatitig ito ng diretso sa batang babae na siyang dahilan ng lahat ng ito. At sa gitna ng palakpakan, isinigaw niya ang mga salitang nagpatigil sa lahat. "Sana hindi ka na lang ipinanganak." Pagkatapos ng nakakayanig na sigaw ni Lorena, isang katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Isang katahimikang mas mabigat, mas nakakabingi kaysa sa mga nauna. Ang lahat ng palakpakan ay namatay, napalitan ng sama ng loob at pagkamuhi. Kung kanina ay meron pang kahit katiting na pagdududa ang mga tao, ang huling mga salitang yon mula kay Lorena ang nagtanggal sa lahat ng yon. Walang sino mang nagmamahal sa isang bata ang makakayang sabihin ng ganoon. Agad na kumilos si Gabriel. Mabilis niyang tinakpan ang mga tainga ni Isabela at niyakap ito ng mahigpit. Itinatago ang mukha ng anak sa kanyang dibdib para hindi na nito makita ang nag-aapoy na galit sa mukha ni Lorena. Ang katahimikan ay sinira ng mga bulungan na mabilis na lumakas at naging hayagang mga salita ng pagkutya. "Walang hiya!" Sigaw ng isang matandang donya na kanina lang ay halos maiyak sa talumpati ni Lorena. "Halimaw!" sabi naman ng isang kilalang CEO. "To think I almost gave her 5 million pesos." Ang mga taong kanina lang ay humahanga sa kanya, ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may pandidiri. Ang mga business partners na ngumingiti sa kanya, ngayon ay umiiling na lang sa pagkadismaya. Ito, higit pa sa posibleng pagkakakulong, ang pinakamatinding parusa para kay Lorena. Ang hiya, ang kahihiyan, ang pagkawala ng mukha sa harap ng lipunang pinilit niyang akyatin. 2 security guard ng hotel ang mabilis na umakyat sa entablado. Hindi na nagpumiglas pa si Lorena. Nanatili lang siyang nakatayo roon, nanginginig, hindi dahil sa takot sa mga gwardiya, kundi dahil sa bigat ng daan-daang pares ng matang humuhusga sa kanya. Tila bawat tingin ay isang suntok na bumabaon sa kanyang pagkatao. Habang inaalalayan siya pababa, padaan siya sa tabi ni Dr. Rivera na nakayuko at umiiyak sa isang sulok.
Wala na silang sinabi sa isa't isa. Tapos na ang kanilang kasunduan. Tapos na ang kanilang mundo. Binuhat ni Gabriel si Isabela. Habang naglalakad sila palabas ng bulwagan, tinatapik siya sa balikat ng mga tao. Gabriel, I'm so sorry. We're with you on this. You're a good man, Gabriel. A good father. Sabi ng isa sa kanyang pinakamahalagang kasosyo sa negosyo. Isang taong kanina lang ay kasama ni Lorena sa mesa. Hindi na sila sinundan ng mga kamera. Ang atensyon ng lahat ay naiwan sa babaeng nawalan ng lahat sa isang gabi. Dumaan si Gabriel, Isabela, Clara at Nico sa kusina sa likod para iwasan ang kaguluhan. Paglabas nila sa service exit, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng gabi. Pagdating nila sa bahay, tahimik ang lahat. Binuhat ni Gabriel si Isabela papunta sa kwarto nito. Nang maihiganan niya ito, akala niya ay tulog na ito. Ngunit bigla itong nagsalita. Ang boses ay mahina. Daddy, is the snake gone? Napaiyak si Gabriel. Hinagkan niya ang noo ng anak. Yes, sweetheart, the snake is gone. Forever. Nang makatulog na si Isabela, lumabas si Gabriel. Naabutan niya si Clara at Nico sa sala. Hindi alam kung dapat na ba silang umuwi. Sa gitna ng katahimikan, may napansin si Gabriel sa may pintuan. Isang buke ng puting rosas, nakasandal sa pader. Mayroon itong maliit na card. Kinuha niya ito at binasa. Salamat, Pakamay. Si Marisa, isang simpleng pasasalamat na nangangahulugan ng napakaraming bagay. Tumingin si Gabriel kay Clara at kay Nico. Sa gitna ng gulo at sakit, sa harap niya nakatayo ang mga taong hindi niya inaasahang magiging sandalan niya. Wala nang masyadong salitang namutawi, ngunit sa gabing iyon, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa bahay. Hindi na ito ang katahimikang puno ng takot at pagdududa. Ito ay katahimikan na may dalang kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas. Ang eskandalo sa charity gala ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong issue. Si Lorena at Dr. Rivera ay kapwa na haharap sa maraming kaso ng fraud at estafa. Ngunit para kay Gabriel, ang legal na laban ay ingay na lamang sa malayo. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula nang manahan sa loob ng kanyang tahanan. Hindi na siya nag-overtime sa opisina. 5:00 pa lang, nagmamadali na siyang umuwi. Ang dating malungkot at tahimik na mansyon ay napuno na ng tawanan ni Isabela, na ngayon ay malaya nang tumatakbo sa hardin. Si Nico naman, matapos ang masusing proseso, ay opisyal nang nasa ilalim ng guardianship ni Gabriel. Sa unang araw niya sa eskwela, si Gabriel mismo ang naghatid sa kanya. Si Isabela naman, tuwang-tuwa na may kapatid na siyang kasabay sa pagpasok. Ang kanilang bagong routine tuwing gabi ang naging paborito ng lahat. Hindi na sila kumakain sa mahaba at formal nilang dining table. Sa halip, dumidiretso sila sa karinderya ni Clara. Doon, sa isang simpleng mesa, sa gitna ng amoy ng bagong lutong ulam at mahinang tunog ng mga kubyertos, sila ay nagiging isang ordinaryong pamilya. Isang gabi, habang naghihintay sila sa nilulutong sinigang ni Clara, inilabas ni Isabela ang kanyang libro. Dito na tayo sa letter C, Nico, sabi niya. Tila isang tunay na guro. C is for cat. C-A-T. Pinipilit ni Nico na bigkasin ng mga letra. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Ang batang dati bihasa sa kalye, ngayon ay nagsisikap na matutong magbasa. At ang batang dati hindi makatayo, ngayon ang siyang matiyagang nagtuturo. Mula sa may counter, tahimik na pinagmamasdan ni Gabriel at Clara ang dalawa. Walang nagsasalita. Nakita ni Gabriel ang pagod, ngunit masayang ngiti sa mukha ni Clara. Nakita naman ni Clara ang kapayapaan sa mga mata ni Gabriel. Isang kapayapaang matagal na wala. Napatingin sila sa isa't isa. At sa sandaling iyon, isang ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi.
Isang ngiting hindi na kailangan ng anumang salita para magkaintindihan. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit si Clara ng mga plato, lumapit si Gabriel sa kanya. Clara, panimula niya. Ang boses ay bahagyang nag-aalangan. Salamat sa lahat. Wala yon. Sagot ni Clara, hindi tumitingin, abala sa ginagawa. Hinawakan ni Gabriel ang kamay nito, dahilan para mapatigil si Clara sa kanyang ginagawa. Maybe. Pagpapatuloy ni Gabriel, tinititigan ang mga mata ng babae. Maybe one day, pwede kitang imbitahin for a real dinner? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi dito sa karinderya mo. Isang mainit na ngiti ang isinukli ni Clara. Hindi siya nagsalita. Marahan lang siyang tumango. Isang taon ang lumipas. Ang hangin ay puno ng amoy ng barbecue at tunog ng masayang tugtugin. Ang buong barangay ay nagdiriwang ng taunang fiesta. Ang dating tahimik na karinderya ni Clara ay naging sentro ng kasiyahan. Abala sa paghahanda ng pagkain para sa mga kapitbahay. Sa loob ng kusina, magkatabi si Gabriel at Clara. Abalang-abala. Si Gabriel, na dati sanay lang sa mga board meeting, ngayon ay sanay ng maghiwa ng sibuyas, habang si Clara naman ay ekspertong nagtitimpla ng kanyang sikat na kaldereta. Ang kanilang mga galaw ay sabay, komportable, na parang matagal na nilang ginagawa ito. Sa labas, sa gitna ng mga naghahabulang bata, nandoon si Isabela. Ang kanyang mga binti, na dati walang lakas, ngayon ay maliksi siyang dinadala habang hinahabol si Nico. Ang tawa niya ay malakas at malaya. Isang tunog na naging pinakamagandang musika sa pandinig ni Gabriel. Mamayang gabi, sa bahay na dati malamig at malungkot, ang malaking pader sa sala ay hindi na nababakante. Puno na ito ng mga drawing ni Isabela, mga drawing na puno ng kulay, ng mga mamangiti, ng araw, at ng 4 na tao na magkakahawak kamay. Habang naghahanda sila para manood ng fireworks display mula sa kanilang hardin, lumapit si Nico kay Gabriel. Walang salita, kinuha ng bata ang kamay ni Gabriel at dahan-dahan itong idinikit sa kanyang noo. Nagmano siya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Buong pagmamahal niyang hinaplos ang ulo ng bata. Anak, sabi niya, isang salita na naglalaman ng lahat. Umupo silang 4 sa damuhan, magkakatabi. Si Gabriel, si Clara, si Isabela, at si Nico. Niyakap ni Gabriel si Clara habang nakatingin sila sa madilim na kalangitan. Biglang isang pito ang pumailan lang, sinundan ng isang malakas na pagsabog. Isang gintong liwanag ang gumuhit sa langit, sinundan ng pula, berde at asul. Ang mga mukha ng dalawang bata ay naliwanagan sa tuwa at pagkamangha. Habang pinapanood ni Gabriel ang kanyang bagong pamilya, naaalala niya ang nakaraang taon, ang sakit, ang kasinungalingan, ang takot. Ngunit wala ng pait, wala ng galit. Tanging pasasalamat na lang. Dahil sa gitna ng pagkasira, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito perpekto, hindi ito magarbo, ito ay simple, ito ay totoo. At higit sa lahat, ito ay sapat. Sa ilalim ng nagniningning na kalangitan, isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng katotohanan, katapangan, at pag-ibig ay sa wakas, buo na.